Kamusta guys? Meron ulit tayong rugged phone kaya today's video, mag-unbox tayo review nitong Fossebot F101 Pro rugged smartphone. Umpisa na natin. Ito guys yung successor na F101 na nabuksan natin dati. Pero iba yung feature layout nito sa likod. May tatlong design nito, merong pattern type na leather, geometric type na orange, at itong pinili ko na itim. Buksan na natin ito guys para ma-review. Plain orange lang yung box niya guys and nasa likod nito nakasulat yung mga key specifications. Isa-isayin natin yan mamaya. At malalaman mo agad na mataba yung phone natin dahil mabigat yung packaging niya. Makakasama niya sa package ay user's manual, USB Type-C na cable, meron din 18 watts na AC adapter, and nasa pinakalikod ng box ay merong SIM ejector pin. And ito na guys, si F101 Pro, compact yung size niya, pero bulky yung lapad nitong device natin. Dito naman tayo sa parts ng phone, sa kanan bahagi ay nandito yung volume buttons at power button. Meron na din yan kasamang fingerprint sensor. Sa left side naman ay nandito yung SIM card, SD card slot na dual SIM or hybrid na pwedeng isang SIM plus micro SD. Tapos meron din custom key button. Sa taas ay walang mga ports or button. And sa bottom side naman ay merong microphone at Type-C port niya. Sa likod nitong F101 Pro ay may 24 megapixel main camera, secondary screen and flashlight ng phone. Sa babang part ay Fossebot na logo and meron din yung lagayan ng lanyard. Astig yung design nitong napili ko dahil dun sa geometric style. Enclosed na rin dyan yung NFC na sensor. And start na natin yung Android guys para ma-check yung buong specs niya sa loob. Ito na siya guys, nag-start na and na-setup ko na din. First impression ko ay average lang yung screen response, pero mas smooth ito kumpara dun sa F101 na standard. Android 13 ang operating system, stock OS to guys, walang bloatware. Processor nito ay MediaTek 8788 or Helio P60 octa-core yan guys. 5.45 inch HD Plus ang screen, 10,600 mAh ang battery, 128GB yung storage niya at meron siyang Dura Speed para bumilis yung foreground apps as well as memory expansion. 8GB yung base RAM niya tapos pwede mo yung select up to 7GB na additional. Reboot mo lang yung phone para ma-apply yung setting. And pagka-start ulit ng phone natin guys ay total of 15GB RAM na yung memory niya. Pero tandaan natin na virtual RAM yung additional dyan na kumukuha ng memory sa internal storage para bumilis yung loading ng apps or games, pati na rin mas madaming ma-open. And bukod sa memory expansion, may mga ibang features pa itong F101 Pro natin. Katulad nitong globes mode na perfect sa mga riders para mas sensitive yung screen touch. Isa rin maganda dito ay yung custom key button na nasa left side ng phone, i-enable mo lang sa setting tapos pwede ka na mag-select na application. Katulad nitong one press, mag-open yung calculator, and sa long press naman, mag-open yung sound recorder. Next naman guys, sa secondary screen naman tayo or watch face. May mga choices ka ng design dito na pwede ka pumili ng clock plate. Ito yung best feature nitong F101 Pro natin na 1.32 inch ang sukat ng screen na may reso na 360 by 360. Clock type yung basic niya and ito guys ay touchscreen display sa likod na may mga functions katulad ng compass. Camera niya na either selfie sa'yo using rear camera or front camera na lens. Meron din timer, recorder, music player, battery info, notifications at iba pa. Tapos pwede ka rin pumili ng clock plate sa likod niya mismo. And syempre, possible din mag-customize ng design mo na clock plates nito.
Karaniwan sa rugged phones ay meron siyang toolbag na folder, including compass, sound meter, peak hanging, gradienter, height measure, magnifier, warning, plumb bob, protractor, flashlight, and step counter na madalas hinahanap lalo na sa outdoor activities dahil very handy siya for certain situations. Sunod naman ay yung NFC na function. Meron din tong F101 Pro natin na very useful for card purposes katulad nitong checking balance and reloading ng beep card para hindi napipila sa machine or sa teller na kadalasan mahabang pila lalo na kapag rush hour. Merong underwater mode itong F101 Pro natin para ma-disable yung screen touch, tapos volume up and down tsaka power button ang option niya for capturing image or video. And since rugged phone ito guys, waterproof siya. Basta siguraduhin nyo lang na nakasarado ng maayos yung mga flaps niya para safe, tapos hanggang 1.5 meter na lalim sa tubig na tumatagal ng kalahating oras. And syempre pwede rin tumalaglag hanggang sa kalahating metro na drop, pero ingatan nyo pa din dahil mabigat siya. Kahit maliit tingnan yung screen, dahil nasa 350 grams ang weight, kaya masakit to pag tumama sa paa natin. Ito naman guys, yung mga sample images and video captured ng ating Fossibot F101 Pro. Dito naman tayo guys sa gaming, sa Metal Slug. Suwabe siya kaya perfect na tong F101 Pro sa mga 2D games katulad nito. Dito naman sa CODM, gumagana gyroscope, pwede rin multi-touch at stable siya sa medium setting na gaming. Medium gaming lang din tayo, around 30 to 60 FPS dito sa MOBA game na Wild Rift. Sa RPG naman na HSR, playable siya sa medium setting din kaya pwede na tong F101 Pro pang grind sa game na to. And panghuling RPG ay itong solo leveling. Low setting siya pero at least playable siya dahil maraming phones ang hindi kaya yung mga ganitong laro.
And panghuli, ito yung Antutu benchmark results ng ating Fossibot F101 Pro rugged smartphone. Overall, makapag-games ka naman dito pero hindi ko ito ma-enjoy para sa akin dahil maliit yung size niya. Aesthetically, maganda siya dahil may another screen to sa likod. Huwag ka lang masyado ma-expect sa camera dahil 24MP lang siya. Malinaw na rin pero below average lang to para sa akin. Regardless kung makapag-selfie ka dito sa likod dahil may mga smartphone na 32MP ang front camera. Depende lang sa inyo guys kung ano hanap nyo na feature sa isang device pero kung matibay na phone, compact size, maganda tingnan at sobrang tagal malawbat, baka ganitong phone ang bagay sa inyo. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga rugged smartphones.